So ang ating pag-aaralan ay yun din ang topic sa ngayon sa ating main church. Let down your nets for a miraculous catch. Okay? Let down your nets for a miraculous catch. Ito po yung story na kung saan si Jesus ay nag-preach siya. Oh, praise God, nandito ang family ni Sister Flor. Wow, nakakatuwa. Ating Milan, nandito sila sa kanyang apo at mga anak. Praise the Lord. Nakaka-encourage kapag nakikita mo magkakatabi yung pamilya. Amen? Kapag yung katabi mo, wala pa yung kanyang pamilya, paparating na rin. Amen? Amen? Kagaya yung anak ni Ate Ruth, nandito na rin pala. So, praise God, pamangkin ni Wendy. Tingnan nyo, hindi natin ina-expect yan na mangyayari. Pero may ginagawa na si Lord. Amen? Kanina rin ho, doon sa Luzon, kinukuha na rin yung pamilya. So talagang ang Diyos, mahal niya ang pamilya po natin. Kaya itong ang tip ko sa inyo, huwag kayong titigil sa iyong pagsunod sa Panginoon. Paglilingkod, maging tapat po tayo dito. Yung hiling ninyo, yung desire ninyo, makikita nyo pa sa physical nyong mata. Makikita nyo pa yung mga prayer ninyo, hindi lamang mangyari ito pag wala ka na, kundi mai-enjoy mo pa. Makikita mo pa ang iyong anak, ang iyong apo, ang iyong asawa, ang iyong pamilya, makakatabi mo pa na nagsumasamba, nagpupuri sa Panginoon. Huwag ka lang lalayo. Mamimiss natin ang isang bagay na hiningi natin sa Diyos, basta maghintay lang po tayo, piniprepare lang po tayo ng Diyos. Sabi niya sa Luke chapter 5, 1-11, one day as Jesus was preaching on the shore of the Sea of Galilee, great crowds pressed in on him to listen to the word of God. So maraming gustong manood, makinig, I should say, sa salita ng Diyos, kagaya ngayon. Amen? Saan sila nakikinig? Ito pag nagbabasa kayo ng Biblia, i-imagine nyo po yung kung saan yung lugar. Sa pampang. Okay? Nasa pampang sila, sa gilid ng dagat at nagpipreach si Jesus. Tapos dahil papalapit yung tao, ay sabi niya, he noticed two empty boats at the water's edge, sabi niya dyan, for fishermen had left them and were washing their nets, stepping into the one of the boats. So ang ginawa niya, tumuntong siya sa isang bangka na empty, dahil doon lang sa pampang, dahil wala na siyang mapwestuhan, dahil papalapit yung tao. Habang nakatayo siya sa boat, nagpipreach siya, nagtuturo siya. At nakikinig ang mga tao. Jesus asked Simon, yung may-ari po ng boat, its owner to push it into the water, so he has sat the boat and taught the crowds from there. So nakita natin, ipinagamit ni Simon yung kanyang bangka para gawing pulpit ni Jesus. When he had finished speaking, he said to Simon, now go out where it is deeper and let down your nets to catch some fish. Pagkatapos nagturo ang Panginoong Hesus, sinabi niya ulit kay Simon, yung may-ari ng bangka, si Peter actually ito, sabi niya, halina't mangisda tayo. Ito ay tanghaling tapat. Okay? At the same time, si Simon at sa kanyang mga kasama ay kagagaling lang nila ng magdamagang pangingisda at walang huli. Okay? Na-imagine nyo, no? Magdamag kang ng isda, walang huli, hinuhugasan mo na yung nets mo, and then suddenly, may pumunta sa iyo na tanghaling tapat, sabi niya, halika, mangisda tayo. Okay? Just imagine, ikaw ay professional na mangingisda, at mayroong magyayaya sa iyo na pumalaot, at ang background ng taong ito, na nagsasabi na mangisda ka sa tanghaling tapat, ay isang karpentero. Ang hirap paniwalaan. Parang isang magaling kumanta at sabihin mo sa kanya, turuan kitang kumanta. Parang isang magaling magluto at alam mo hindi ka marunong magluto at sabihin mo, turuan kitang magluto. Ganyan ang nangyari. So sabi ni Simon, Master, Simon replied, we worked hard all last night and didn't catch a thing. Ginawa namin ang lahat. Sabi niya dyan, but if you say so, okay, I'll let the nets down again. Dahil sinabi mo, sabi ni Simon. Kasi at that time ako'y naniniwala si Simon, nandun din nakikinig habang nagpipreach
si Jesus. Kaya may nabuong pananampalataya sa Kanya. Because faith comes from hearing and hearing the Word of God. Amen? Okay? And then, ang nangyari, and this time, their nets were full of fish. They began to tear. So nakita nila na tanghaling tapat dahil sumunod si Peter at sa kanyang kasama, ay napuno na yung kanilang lambat at malapit nang mapunit. So sumigaw sila, a shout for help brought their partners in other boat, and soon boats were filled with fish and were sinking. Tingnan nyo, talagang nag-uumapaw na parang lulubog na yung kanilang bangka sa dami ng kanilang huli. Amen? Nakita natin ito, literal po na nangyari sa buhay ni Peter and Jesus. When Simon Peter realized that had happened, he fell to his knees before Jesus and said, "Oh Lord, please, leave me, I am such a sinful man." Nakita natin yung reaction ni Peter nung nakareceive na siya ng maraming pagpapala, hindi siya na-focus sa maraming huli. Hindi siya na-focus sa maraming blessing. Saan siya nag-focus? Saan siya nagpatira pa? Sa source. Amen. Ngayon, tayo po'y pinagpala ng lubos-lubos. Huwag sana tayong ma-focus sa blessing, mag-focus po tayo sa blesser. Huwag lamang sa healing, kundi sa healer. Amen? Hindi lamang sa provision, kundi yung provider. Amen? Yung nagbibigay. Pumunta tayo sa source. Kahit anong blessing na natatanggap mo, ay huwag kang lalayo sa Panginoon. Yan si Peter. Sabi niya, "Oh Lord, please, leave me. I'm such a sinful man." Nakita niya ang kanyang sarili. Parang ito yung sinasabi na, the goodness of God will lead you to repentance. Yung ibang pinagpapala ka, binibless ka kahit alam mo may pagkukulang ka. At marirealize mo habang nakahiga ka sa bed mo na, "Lord, natapos ang maghapon, pinagpala mo ko, bless mo ako, kahit may pagkukulang ako. Lord, patawarin mo ako." I pray na bawat blessing mo na natatanggap po ninyo, maglalapit lalo sa Panginoon para tayo magsisi at talikuran yung mga bagay na dapat nating talikuran. Amen ba yan? Amen. Yan po si Peter. His partner James and John, the son of Zebedee, were also amazed. So lahat sila. Jesus replied to Simon, "Don't be afraid. From now on, nag-iba na elevate, na promote, you'll be fishing for people." And as soon as they landed, they left everything and followed Jesus. Kita niyo yan, no? Kahit punong-puno yung mga nets, nung nakita nila, sinunod na ni Peter, Simon, and si James and John, si Jesus. Sumunod na sila kay Jesus, iniwanan kahit may miracle silang naranasan. Ikaw kaya, sa blessing na tinatamasa mo kaya, kaya mo kayang iwanan yan panandali, sumunod ka lang kay Lord? Salamat sa tatlo. Amen. 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 Yung blessing mo, yung financial blessing mo, and so on, yung pinapahalaga mo ngayon na material na bagay. Kaya mo yung babang iwanan yan, sumunod kay Jesus. Amen. Hallelujah. Why? Sumunod si Jesus, si Simon, ang mga unang disipulo, dahil nakita nila, tinawag sila ng Diyos. Number one, ito po, ang dagat po dito na sa ating pinapag-aralan, nagsisimbolo na itong mundo na ito. Ang dagat na maraming iba't ibang klase ng isda. Ang isda nagsisimbolo ng mga tao. At at the same time, yung nets na nilagay nila, inilatag nila, panghuli ng isda is yung gospel. And then the act of fishing becomes a metaphor of evangelism. Yung pangingisda, ito po ay pag-i-evangelize. Alam niyo po, yung nets na ginamit nila, hindi lamang po nets ito na ginagawa nung sino dito mangingisda dati? Pastor, mangingisda ko dati, Pastor. Ang dami kong nahuli. Saan mo nahuli? Sa palengke. Okay. A fisherman, iba yung fisherman na yung isang net lang, isa siya lang. Itong nest na ito yung pangmaramihan, kailangan ng teamwork. Kaya may tinatawag tayong life net, women's net, gumawa sila ng team.
Naalala nyo nung palubog na sila sa story na ito, tumawag sila ng kasama nila para hindi masayang yung kanilang mga huli. Kailangan natin ng partner, kailangan natin mag-work together. Amen po ba? Kailangan. Itong unang paglayag ni Simon ng hating gabi, magdamagan, wala si Jesus na kanilang kasama, kaya walang huli. Nagpuyat, napagod, sumuko. Parang ikaw, ang dami nating sinubok na paraan nung araw para magkaroon ng kapayapaan and so on sa ating mga buhay. Pero dumating yung time na naglilinis ka na lang ng nets mo at ayaw mo na. Pero sabi ni Jesus, let down your nets. Once again, huhuli tayo ng isda. Pero sa kabila ng kanyang doubts and fear, sa kabila ng kanyang, nakasanayan na gabi lumalabas ang isda, sinet aside niya muna ito. Sinunod niya ang salita ng Diyos. May mga sitwasyon na minsan wala ho sa ating pong pagkaunawa. Hindi natin maunawaan kung paano kumilos ang Diyos. Ang hinihingi ng Diyos ay ang obedience po natin. Number 1, nandyan po ba kayo? Amen. Lahat ng inaantok, mag-amen. Meron pa rin. Meron pa rin nahuhuli. But salamat sa pagiging honest po ninyo. Okay? Number 1, Jesus command to Peter. Itong utos po kay Peter. Now, pakibasa nga yung verse 4. 1, 2, 3, go. Malakas para magising yung katabi mo. 1, 2, 3, go. Sabi niya, now go out where it is the deeper and let down your nets. Sabi ni Jesus, halika, pumunta tayo sa malalim. Manghuli tayo ng isda. Bakit kailangan tayong pumunta sa ilalim? Dahil dandun yung mga mamahaling isda. Kailangan umalis ka sa pampang. Umalis ka sa comfort zone mo. Umalis ka sa nakasanayan mo. Amen. Pastor, ganito. Umalis ka dyan. Kailangan mong pumailan lang. Kapag pumailan lang, anong tawag doon? Pumalaot. Ayan. Siguraduhin mo pag pumapalaot ka, hindi lang ikaw, kasama mo si Jesus at may kasama ka. Amen po ba? Sabi dito, sabi ni Charles Spurgeon, isang revivalist, says this way, if you are saved yourself, the work is but half done until you are employed to bring others to Christ. So hindi po nagtatapos na ikaw ay ligtas. Ang Great Awakening Church ay na-design dahil sa vision na pinagkatiwala, tinawag tayong lahat, pakisabi lahat, na mamalakaya at mag-imbita, mag-evangelize. Amen po ba yun? Amen. Hindi lamang po si pastor, hindi lamang si leader, tayong lahat. No, dadalawan nag-amen. Sabi niya, it emphasizes that the salvation is not just personal experience, but also a mission to win soul. Maraming mga tao minsan naligtas na. Makinig kayo sa akin. Heart-to-heart talk tayo. Kung walang pumalaot, walang nag-reach out, walang pumalaot at nag-invite, nagtiyaga sa'yo, nasaan kaya ang buhay mo ngayon? Nasaan ka kaya? Amen? Si Brother Rani, Sister Hasmin, halimbawa, kung walang nagbahagi, nag-share, nag-alaga sa kanila, ano kaya ang buhay ng pamilyang ito? Brother Peter and Sister Judith, Kuya Henry and Ate Cathy, kung wala kayang nagpumalaot, kung wala kayang nag-share, wala kayang tumugon sa panawagan ng Diyos, nasaan kaya ang pamilya natin? Nasaan ka kaya? Ngayon, maayos ka na. Yes, hindi ka pa perfect, pero alam mo, may Jesus ka na sa puso. Alam mo, may kapayapaan ka, may kaligtasan ka. Paano naman yung iba na kagaya mo dati? Paano naman yung iba na wasak ang pamilya? Amen? Nakikita ba natin ito? Nakakatuwa na nag-aral tayo about prayer, about worship, but now, yung bunga ng ating panalangin at pagsamba, ito po yun. Tumugon po tayo. Ito pong mga darating, itong last quarter of the year,
bago mag-anniversary, itong last quarter of the year, ibibigay natin yung the best natin na mag-imbita. Gagawa tayo, hindi lamang itong anniversary, gagawa tayo ng mga special event. Either sa life group ninyo, Women's Net, Life Net, o anuman ba ang mga gagawin po natin, mag-reach out po tayo. Amen? Okay ba yon? Trabahuin po natin ito. Dahil habang tayo nasa komportable na panahon, kalalagayan, sitwasyon, may mga pamilya na nawawasak, may mga tao na napapahamak kung hindi kikilos ang Kristiyano. Amen po ba yun? Sabi niya dito sa Matthew 28:18-20, go and make disciples of all nations. Itong vision na ito, itong utos ng Diyos, hindi lamang po para sa pastor, lahat para sa lahat. Pero makita nyo rin na itong nangyayari, itong Matthew 18-20, 18-20, makita nyo na nangyayari na ngayon. Ang ibig ko pong sabihin, kung hindi tayo kikilos, may ibang gagamitin si Lord. Mamimiss mo ang isang bagay, ang bagay na po pwede sanang gamitin ka. May mga binuksan na po ang Hungary. Karamihan po ng Hungary, Budapest, na subdue na yan through Pastor August and Pastora Girly. Nag-start na rin po ang Prague. May Poland na rin, may Bratislava, may Czechoslovakia na rin. At lumalawak na lumalawak. Mayroon na sa Spain, sa Mallorca, and so on. Dito sa France, meron na rin. Dito sa Switzerland, meron na. Sa Pilipinas, meron na. Ang sinasabi ko ito, dahil may mga tumutugon. Dahil may mga willing na iwanan ang kanilang comfort zone, masunod lang ang pinapagawa ni Lord. Dahil kahit wala sa pangunawa mo, sabi ni Peter, ginawa na namin eh. Pero sa totoo lang mga kapatid, we, Geneva Christian Center, Great Awakening Church, Geneva family, ramdam ko po kayo. Binibigay po ninyo yung the best ninyo na mag-invite. Inaalagaan ninyo, pinipre-encounter ninyo, hindi lamang puyat, pati bulsa, ini-GR, and so on. And then, nung nakabuelo na dito sa Geneva, hindi natin isinusumbat. Nakapagtrabaho na, nakakalimot na. At minsan, ikaw na Kristiyano, parang natatabangan ka na. Pero sabi ng Lord, kagaya ng sinabi ni Peter, let down your net again. Kasi ginagawa naman natin kay Lord, hindi man para sa kanila. Makalimutan naman nila tayo, pero si Lord di nakalimutan yung ginagawa natin para sa kanila. Amen? Makalimutan man nila tayo, pero titiyakin ko sa iyo, yung ginawa mo, yung itanim sa kanila, one day, tutubo at tutubo rin sa kanila. Ito yung time na makita nawa natin, na napahalagahan natin kung ano yung sino yung pinapahalagahan din ng ating Diyos. Kaya nga nagpupursige tayo. Salamat sa team, salamat sa leadership ng ating church. Na-stop lang tayo ng bahagya dito sa Niyong. Nagpupursige tayo na ituloy-tuloy. Mabigyan tayo ng tamang lugar. One day, alam ko may gagawin at gagawin ng Diyos. Kailan pa tayo kumilos para sa Panginoon na hindi niya pinagbuti? Hindi niya pinagyabong, hindi niya pinaggrow. Lahat ng ginawa natin para sa kaluwalhatian ng Diyos nagiging mabunga. Why? Dahil salita niya ito at sumusunod lang tayo sa kanyang pinagagawa. Jesus asked, what man among you if he has 100 sheep? Ito and loses one of them, would he not leave the 99 in the open field and go after the lost one until he finds it? So makita natin kung gaano kahalaga ang isang tao na nawawala. Kailangan hanapin din natin kung ano yung pinapahalagahan ng Diyos, yun din ang pahalagahan mo. Sabihin mo sa katabi mo, kung ano yung pinapahalagahan ng Diyos, yun din ang pahalagahan mo. Alam ko mahalaga po ang mga trabaho and so on. Pero itong pinag-uusapan natin, I think mas mahalaga ang buhay. Amen? Kasi yung mga, sabi nga nila, yung ating mga material things ay hindi natin madadala sa langit. Pero you know what? Ang madadala sa langit ay yung mga taong
may invite natin at maliligtas. Yan ang madadala mo sa langit at sasabihin niya, thank you ang kulit-kulit ko sa lupa nung araw, pero pinagtyagaan mo ako. Salamat nag-birthday ka dahil paborito ko ang pansit. Sabi mo masarap ang pansit niyo. Pumunta ako. That time nakakilala ko sa Panginoon. Minsan may kakamay na sa iyo sa langit. Sasabihin niya, kakamayan ka, Brad, ikaw ba yung taga Switzerland? Salamat sa pagbibigay mo. Dahil sa pagbibigay mo, may pastor na na-send ng Great Awakening Church doon sa liblib na lugar. Sa amin, tumanggap ako sa Panginoon. Ako ang bunga ng iyong pagbibigay. Amen? May bawat ginagawa natin sa Panginoon, di mo man nakikita sa ngayon. Pero alam ko, ang Diyos hindi nawawalan ng ganti. May ginagawa siya. Kaya huwag kang mapagod na gumawa ng mabuti. Sa takdang panahon, aani ka. Kung di mo makita, ipapakita ng Diyos sa'yo. One day, palakpakan natin ang Panginoon. Of course, may mga excuses tayo. Kagaya ni Peter, kagaya dito. Master Simon, sabi ni Simon replied, we work hard all night. Pastor, ginawa namin lahat. Pero ni-encounter namin, talagang tinulungan ko, naglipat bahay, ginawa ko na lahat, Pastor. Hindi lamang prayer of 3 ng 1 buwan, 3 taong ko na ipinagpipray, Pastor. Nagpatiwarik na ko sa lahat-lahat. Pero yung ginawa mo yun para sa Lord, may bunga. Hindi mo makita, pero huwag tayong mapagod. Sa physical mong mata, pero sa Lord, katanggap-tanggap yun. Amen? Pastor, lahat po talaga kaya lang. Nung talaga kaya lang. Pastor, nung na-inlove siya, wala na rin siya. Nung walang-wala siya dito, talaga, pray mo ko, sister, ate, pero nung na-inlove siya. Reality. Kaya ngayon, Pastor, parang kung mag-i-invite ako, parang parang kinakabahan na ako. Pero gawin mo kay Lord. Gawin natin kay God. Natuwa doon sa ripa nung araw. Pagdating ng Sabado, kasi Sabado revival night, mga 10 pa lang yata, 9, 10, ganyan ng umaga, nandun na kayo. Nakahiga, may naglilinisan ng kuko, ng paa, nagkukutuhan, yes, may nagbabalibol, lahat ginagawa, nag-gigri, lahat nandoon. Kasulok-sulok ng apple, sulok-sulok ng puno doon, kanya-kanyang latag. Wala pa tayong permit noon. Di ba? Pero ngayon bakasyon, blessing din talaga, no? Nasaan ka? Ay, Pastor! Hindi ko nasabi, nasa Morocco ako. Nasaan ka? Pastor, nandito ako sa ganito. It's okay. Ma-enjoy naman natin yun. Pero naalala ko lang, sabi ko, Lord, salamat Lord at nakita namin yun. Pero makita natin nung araw, pero kapag makakita ka lang, Pero ngayon, ikaw na mismo nag-check sa kanya. Check mo ako. Oo, check mo ako. Ganun-ganun ka na. Pero napakabuti ng Lord. Amen. Kung noon, hindi tayo natatakot na magbahagi, napaka-radical natin na share kahit wala tayong permit pa nung araw, mas lalo na ngayon. Dapat, hello, kung kailan ka na may permit, takot ka naman na mag-share. Ano kaya yun? Pero, hindi pa huli ang lahat. Pag gagawin natin ito, mapupuno ang lugar na ito. Yeah? Hindi ko nadadaanan yung mga excuses ni Peter. Number 3, Peter's obedience. Ito ang maganda. Peter recognized Jesus as Master. Ang ibig sabihin ng Master, Greek word is epistates, or commander, leader. Peter was willing to obey the Master despite his doubt. Willing ba kayo na sumunod kahit minsan nasasaktan na kayo? Willing ba kayo nang sumunod kahit minsan kasama na ang bulsa ninyo? Ba't humina?
Willing ba tayo na sumunod? Mag-reach out. Amen ba? Amen? Si Peter, talaga sabi niya, Lord, galing na ako doon eh. Ginawa na namin eh. Magdamagan na kami. Malinis na yung nets namin. Maganda kami-kami na lang, Lord eh. Ako na lang, si James and John, kami na lang mag-life group, 3. Nang pa kami na lang ng mga M2, kami na lang ng mga M1, mga W1, kami-kami na lang. Huwag na kaming lalabas, kami-kami na lang. Pero dahil sinabi mo, Jesus, papalaot ulit kami. Amen? Tingnan nyo ngayon. Sabi ko, pag mag-observe ka dahil alam ko matatagal ka na kayo dito sa Geneva, mag-observe ka. Di dyan sa Garpa lamang, napakaraming new faces ng mga Pilipino at Pilipina. Amen? Kaysa naman mapunta sila kung saan-saan. Pag-pray tayo, dalhin natin sila sa Panginoon. Alagaan natin sila para yung nararanasan mong kabutihan, katapatan, kakaligtasan na mula sa Diyos, maranasan din nila. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yeah? Peter, just trust Jesus' word. Dahil sinabi mo, Master, sabi niya dyan, but if you say so, I'll let the nets down. Again, okay ba? Lalabas ulit tayo? Magpe-prayer walk ulit po tayo? Amen? Gagawa ulit tayo ng mga event natin. Bumalik ulit yung sigla, yung sigasig po natin ng pag-invite, pag-share ng word. Amen ba yun? Amen ba yun? Okay. Yan. Pakitaas nga ng kamay ng mga willing lumabas ulit. Huwag niyong ibababa. Lord, picturean mo ang mga kamay na to. Kapag hindi sila lumabas, ay huwag mo silang patulugin, Lord. Okay. Thank you. Ayan. Marami na tayo. Trust in the Lord with all your heart and not your own understanding. Number, result of obedience. Dito na tayo sa result of obedience. Peter's obedience resulted in a miraculous catch of fish. Later, a miraculous catch of men. Nakita natin naman ang buhay ni Peter. From ordinary fisherman to extraordinary fisher of men. Hindi ba kayo nagtataka? Karamihan sa inyo, umatin lang kayo nung una. Pre-encounter kayo. Kinonsolidate pre-encounter. Tignan mo, naglilid ka na. Tignan mo, ginagamit ka na ni Lord. Nakikita mo ang iyong sarili, nag-grow ka na at lumalaki na ang puso mo para sa iba. Dati wala ka mang pakialam sa iba eh. Kung mapunta sila impyerno. Pero, sino ito handa na sa miraculous catch? Gusto makita ulit ang kamay. Miraculous catch. Marami pupuno nito. Isang tanong ko, handa ka pa na dumating dito at maging katabi mo yung kaaway mo sa labas? Yung mga taong nakasakit sa iyo. Minsan nandyan na siya. Nagkataon pa ikaw ang usher. Pa nandito ka? Walang pipiliin ng Lord. Kahit yung kaaway mo, dadalhin niya dito. Handa ka ba? Baka hindi kayo handa. Pastor naman, ba't mo naman in-invite dito yan? Baka hindi naman kayo handa. Tumatawa ang mga kapatid natin. Handa ka? Ba't di ka nag-inform? Amen. Kasama yun. Nagtatama. Sino ito handa na sa miraculous catch? Amen. Hallelujah. Lumiit naman. Lord, yung iba na lang dali mo. Huwag mo na siya, Lord. Huwag mo na siya. Tapos na dumating dito, nag-iiyak yan. Sabi ko, ang kurni-kurni naman yan. Alam ko naman ang buhay niyan. Maging handa tayo. Handa tayo mga kapatid. Talaga mangyayari yan. Tapos lalapitan ka, sorry. Ganun sa'yo. Sa muli. Okay. Peter's life was transformed through his obedience. Tayo po mismo nababago kapag tayo nag-obey. God's power has released through Peter. Kapag tayo nag-obey, nandun ang kapangyarihan ng Diyos. Amen.
Okay? Kapag tayo sumusunod ho sa Lord, hindi mo kagad-agad nakikita ang bunga. Hindi mo kagad-agad nakikita yung paruroonan o yung finished product kapag ikay nag-obey kay God. Parang, ulitin ko ito, parang kapag nandito ka sa Geneva, tapos pupunta ka ng Luzon ng gabi, halimbawa, pag inandar ko, in-start ko yung sasakyan ko, pag umilaw na ganyan, hindi ibig sabihin yung ilaw ng sasakyan ko, hanggang sa Luzon na kagad. Habang umaabante ka, umaabante rin yung ilaw ng iyong sakyan. Ganon, habang umaabante ka, sinasamahan ka naman ng Lord hanggang makarating ka sa paroroonan mo. Sa bawat obedience, malaking impact ang nangyayari, lalong-lalo na sa pamilya. Kanina, sa Luzon, inalis ko rin sila na kagaya nito. Nasaan kaya tayo? Walang pumalaot, walang nag-share, walang nag-obey kay God. Siguro, sakit ng ulo tayo ng Philippine Mission. Amen? Sakit ng ulo tayo. But thank God, nakakatulong na tayo sa community dahil ginagawa natin una-una sa Panginoon. Tumayo po tayo lahat. Gagawan po natin ng sistema kung paano natin i-reach out ang city ng Geneva. Kung kinakailangan, gawa tayo ng mga Bible studies na fixed sa iba't ibang district o ano mang tawag dito para pagtulong-tulong po tayo. Kung hindi man sila maka-attend, makapunta sa church, dalhin natin sa kanila ang church. Amen. Gawin natin. No, for the glory of God. Alam ko, handang-handa na po tayo. Tingnan nyo meron tayong everyday prayer. Ginagawa natin to more or less 5 years na. 5 to 6:30 o 5 to 6 in the morning, every day. Amen? Salamat. And then meron din tayong face-to-face na prayer. Because, Lord, hindi kami dadami kung puro prayer lang. Kung talaga, Lord, we pray for soul, kaluluwa lang talaga darating, kaluluwa. Lord, bigyan mo kami ng maraming kaluluwa lang talaga. Gusto nyo ba kaluluwa lang? Huwag kang uupo dyan kasi baka nandyan yung kaluluwa ng kamag-anak mo. Dapat tao. Pagsabi tao. Yeah, tao na may kaluluwa. Okay? Yan ang prayer natin. Okay? Magplanuhan natin, mag-usap-usap kami mga leaders kung ano yung gagawin po natin sa mga event na ito. At alam ko, excited ako na maraming mga bagong mukha na dadalhin niya. Kaya humanda ka, pati yung kaaway mo dadalhin ni Lord dito. Magkasundo lang kayo. Hallelujah, God. Lord, sa oras po na ito, makita nawa namin, Lord, ang pangangailangan ng mga tao. May mga tao na hopeless, may mga tao na too much material ang kanilang focus. May mga tao, Panginoon, na kung saan akala nila tama yung kanilang ginagawa, pero napapalayo sila sa iyo. Pero naniniwala pa rin kami na kapag kami nag-obey sa salita mo, kapag kami sumunod, kapag kami nag-step by faith, Lord, nakagaya ni Peter, maraming mga tao, pamilya na maliligtas. Lord, nag-aaral kami ng mga SOD, nagpipray kami, but Lord, it's time na pumalaot kami. Kung sa panahon na ito na malinis yung nets namin, ibig sabihin, handa ulit kami na pumalaot. Handa ulit kami na mag-reach out ng mga tao. Habang inaawit natin itong song na ito, I pray na mag-flash sa mga isip nyo, sa mga spiritual, sa mga mind ninyo, yung mga mukha ng mga taong i-reach out natin. Marami tayong mga kaibigan sa labas. Marami tayong mga kakilala. Na alam nyo na naguguluhan sila, pero alam mo ang susi lamang ay si Jesus. At ikaw ang hinihintay. Tayo ang hinihintay. Para sila makakilala, magkaroon ng kapayapaan, restoration sa kanilang mga buhay. Lord, we believe that you are God of this city. You're the King of these people. And you're the Lord of this nation. We believe, Lord,
once we step by faith, you're gonna turn the city upside down for your glory. Marami mga lalaki, babae, kabataan, nanay, na makikita namin muli dito sa lugar na ito. Sasamba, makakakita.